قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay naukol lamang sa dakilang tagapaglikha, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli, welcome sa ating palatuntunan, Madrasa Al-Limnil Islam, paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah, natapos tayo sa ating pangsyam na yugto, episode o kabanata sa ating subject na fiqh. Sa unang antas o level 1, at kung ating naalala sa nakaraang episode natin, natalakay natin ang patungkol sa tinatawag na tahara, na ito yung kadalisayan, paglilinis, pagdadalisay, kabanalan, at nalaman natin na ang paglilinis, pagdadalisay ay hindi lamang panlabas o kaya ay karumihan panlabas. Subalit, ang paglilinis sa Islam, panlabas man at panloob. At nalaman din natin sa ating lecture sa nakaraang yugto ay ang patungkol sa wudu, na kung saan ito'y kabilang sa paglilinis. Kabilang siya sa tahara, na kapag ang isang Muslim ay magsasagawa ng sala, pagdarasal, hahawak ng Quran, magbabasa ng Quran, o kaya ay magsasagawa ng tawaf, yung palibot sa Makkah, sa Kaaba, ay nangailangan siya ng pag-uudu o kaya yung pagsasagawa ng ablution, paghuhugas. At ganun din natalakay natin ang anumang bagay na nakakasira sa ablution na ito, paghuhugas. At ito yung mga nakakasira sa ablution. Una, ang ihi at dumi at anumang lumalabas nito. Pangalawa, ang paghaplos sa private part ng tao, masilang bahagi ng katawan na walang sapin. Pangatlo, pagkain ng karne ng kamilyo. Pang-apat ay ang pagkawalan ng malay. At ngayon naman, sa pang-sampung yugto, pang-sampung kabanata sa ating palatuntunan, sa ating subject na fiqh, sa level 1, ang ating tatalakayin ay ang tinatawag na mashul khuffain. Ito yung pagpupunas sa dalawang kasuotan sa paa, tulad ng khuf, kasuotan sa paa na mula sa balat ng hayop, ganun din ang medyas. At kabilang sa pagbibigay ng kaluwagan at kagaanan ng Islam, mga kapatid, ay ang pagpapahintulot sa pagpupunas sa ibabaw ng suot na medyas o kahit anong bagay na isinusuot sa paa, sa halip na huhubarin at hugasan ang paa kapag ang tao ay magsasagawa ng udu, kapag ang Muslim ay magsasagawa ng ablusyon, kapalit sa paghugas sa mga paa. At ito'y napagtibay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At ang hadith na ito ay naiulat mula kay Mughira. Anil Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu qal, kuntu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yatawadda fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi faqal da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha alayhima, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naiulat mula kay Mughira bin Shu'bah radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, sinabi niya, ako noon ay kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay. At habang siya ay nagsasagawa ng udu, paghuhugas, ablution, tinangka kong alisin ang kaniyang dalawang balat na medyas, yung kasuotan sa paa, noong siya ay maghuhugas sa paa. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tatangkain ni Mughira na alisin ang kaniyang dalawang balat na medyas, ay nagsabi, hayaan mo ang mga ito. Hayaan mo ang mga ito dahil isinuot ko ang mga ito na malilinis. Sa halip, ang ginawa ni Propeta Muhammad, pinunasan niya ang ibabaw ng mga ito. Ibabaw. So ito yung pamamaraan ng pagpupunas sa medyas. Sa hadith na ito, mga kapatid, itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kabilang sa kaluwagan ng Islam kapag ang tao ay magsasagawa ng udu at siya ay may suot na medyas. Sa halip na hubarin ang kanyang medyas, ay pupunasan lamang ang ibabaw nito. Subalit, ito ay may mga kondisyon. At insyaallah, ipapaliwanag natin ang kanyang mga kondisyon. Ang mashul khuf, mga kapatid, pagpupunas sa dalawang kasuotan sa paa, tulad halimbawa ng gawa mula sa balat ng hayop, balat ng hayop na pwedeng kainin, ang mga pantas sa Islam ay pinahintulot din ang pagpupunas sa medyas dahil katulad ito ng pagpupunas sa ibabaw ng khuf. Ang khuf, ito yung isinusuot sa paa na gawa mula sa balat ng hayop sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tulad ng sinabi natin, ang pagpupunas sa medyas o anumang kasuotan sa paa ay mayroong mga kondisyon, syurut. Una, dapat mayroong udu o ablution ang isang Muslim bago siya maghaplos, bago siya magpunas ng medyas. Okay? O kaya, bago mo suotin ang iyong medyas, bago mo siya suotin, kailangan mayroon ka munang udu, ablution. Kung kaya nangangahulugan na kapag ang isang Muslim nasa kalagayan ng tahara, nakapag-ablution siya at nagsuot ng medyas, mananatili ito hanggang hindi masira o mawala ang bisa ng kaniyang udu. Ito yung unang kondisyon. Bago ka magsuot ng medyas, ay mayroon kang udu o kaya ablution. Pangalawa, ang medyas ay dapat na malinis, na walang najis. Walang najis. Ang najis tulad ng dumi, ihi at iba pang mga najis. So dapat ang medyas ay malinis. Pangatlo, na kondisyon nararapat na hindi lumampas ang pagpahid sa oras na itinakda para rito. Ibig sabihin, mayroong nakatakdang oras. Mayroong siyang bisa. Kumbaga validation ang pagpupunas sa medyas. Isang araw at isang gabi. Ibig sabihin, 24 hours, 24 na oras para sa tinatawag na mukim. Ang mukim, ito yung nananatili na hindi naglalakbay. Halimbawa, ikaw nananatili ka sa iyong lugar, pwede kang magpunas ng medyas, okay? Na ang kaniyang oras ay, o ang kaniyang bisa ay 24 hours. Pangalawa,
ay ang taong musafir, yung naglalakbay. At ang bisa niya ay 3 araw, 72 hours. 3 araw at 3 gabi. Ito yung taong naglalakbay. Ito yung pangatlong kondisyon. Pang-apat na kondisyon, natatakpan ang bahaging obligadong hugasan. Ito yung sa paa, di ba? Na nakalampas sa bukong-bukong. Kapag ang medyas ay hindi umabot sa bukong-bukong ay, sabi ng mga pantas sa Islam, hindi yun matatanggap sapagkat wala siya sa kondisyon na dapat takpan ang bahaging obligadong hugasan. Na alam natin, ang bukong-bukong kasabayan sa dapat hugasan kapag ikaw ay magsasagawa ng udu o kaya ay ablution. At mas mainam na ang medyas ay makapal at hindi butas. Kapag malaki ang kanyang butas, malalaking butas, hindi na ito matatawag na medyas, o kaya mahaba ang kanyang punit, ay hindi pinapahintulutan ayon sa mga pantas sa Islam. Subalit kung mga maliliit lang na butas na kaya pang gawing medyas, suotin, ay walang problema. Pang-5 na kondisyon, ang medyas o anumang kasuotan sa paa ay hindi ninakaw. Dapat ito ay halal. Nararapat na hindi mula sa ganun din, nararapat na hindi mula sa mga haram na balat ng hayop tulad ng balahibo ng baboy o yung mga hayop na ipinagbabawal kaitin. Ngayon, paano natin isagawa ang pagpupunas o kaya ano ang pamamaraan ng pagpupunas? Tulad ng nabanggit sa hadith at ganun din sa ibang hadith na naiulat na nakita nila kung papaano punasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang khuf, ang kaniyang kasuotan sa paa. At ang pamamaraan nito, binabasa ang dalawang kamay. Siyempre, kailangan ang iyong kamay ay basa ng tubig. Pagkatapos, papahiran ng basang kamay ang ibabaw ng paa. Sa ibabaw, hindi sa ilalim. Okay? Mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa unang bahagi ng binti. Mula sa dulo ng mga daliri sa dulo hanggang sa unahan ng binti. Okay? Pangatlo, pupunasan ang kanang paa sa pamagitan ng kanang kamay. Ibig sabihin, sa kanang paa, pupunasan mo sa pamagitan ng kanang kamay at ganun din, kaliwang paa ay sa pamagitan ng kaliwang kamay. So, kanang paa, ang gagamitin mo ay kanang kamay, kaliwang paa, ang gagamitin mo ay kaliwang kamay. At ito ay isang beses lang. Isang beses, isang haplos. Okay? Paalala mga kapatid, ito yung mahalaga rito, kailan tayo magsisimula sa pagbilang ng kanyang oras, sa bisa nito? Nagsisimula ang oras nito mga kapatid sa unang pagpahid pa lamang. Sa unang pagpahid at hindi sa oras ng pagsuot. Halimbawa, ikaw ay mukim. Ikaw ay nananatili. So, paano mo bibilangin ang kaniyang oras na 24 hours? Halimbawa, nagsagawa ka ng udu, ablution, sa oras ng asar. Okay? Pagkatapos mo magsagawa ng ablution, nagsuot ka ng medyas at nagsagawa ka ng sala ng asar. Pagdating ng Maghrib prayer at hindi nasira ang iyong udu, ablution, tulad ng mga nabanggit natin na mga nakasira sa ablution, hindi ito nangyari sa iyo, at diretso kang nagsala ng Maghrib na hindi ka na nagsagawa ng ablution, okay? Pagkatapos ng Maghrib, sa pangatlong sala, al-Isha, nangyari na ikaw ay nangailangan ng pag-ablution sapagkat pwedeng nasirang ablution, ang iyong udu. So, sa halip na hubarin mo ang iyong medyas, okay, sala ng Isha ito bago ka magsala ng Isha. Sa halip na hubarin mo ang iyong medyas,
Kapag ka hugasan mo ang iyong mga paa, ay haplusin mo na lamang ito. Pupunasan mo lang ang mga ibabaw nito tulad ng nabanggit natin ng 1 beses. Sa oras na ito, bago ang isya, halimbawa mga 6 o'clock ng gabi. Sa oras na ito, magsisimula ang kaniyang bisa, ang kaniyang oras at hindi sa oras ng asar na pagsuot. Kung kaya't mawala ang kaniyang bisa sa susunod na araw, sa oras mismo ng bago magsagawa ng sala ng isya, kung alas 6 ay alas 6 din. Dahil ikaw ay mukim, nananatili, ito ay 24 hours lang. Kung ikaw ay naglalakbay, tulad ng sinabi natin, 3 araw at saka 3 gabi, 72 hours. So ito yung kailangan nating malaman. Ngayon, tulad ng ablution, pagsasagawa ng udu ay mayroong mga nakakasira o nagpapawalang bisa sa pagpupunas. Na kung saan kapag nangyari ito, kailangan mong hubarin ang iyong medyas, magsagawa ng kumpletong udu, paghuhugas kasama ang paa. Ano ito? Una, kapag natapos ang takdang panahon. Halimbawa, tulad ng sinabi natin, kung ikaw ay nanatili mukim, pagkaraan ng 24 hours, hindi mo na pwedeng punasan ang medyas sapagkat natapos ang kaniyang takdang panahon. Kailangan mong hubarin at magsagawa ulit ng udu ablution. Pangalawa, kapag hinubad ang iyong medyas. Kapag hinubad mo ito, kailangan sa next na yung pag-ablution ay magsagawa ka ng kumpletong udu, paghuhugas. Kung isusuot mo, walang problema, isuot mo at ito yung pangalawang nagpapawalang bisa sa tinatawag natin na pagpupunas. Pangatlo, kapag ang tao ay naging junub. Ang junub, inshallah, ay matatalakay natin yan sa mga susunod nating lecture. Ito yung wala sa katayuan ng tahara na nangailangan ng pagpapaligo. Hindi sapat ang ablusyon tulad ng pakikipagtalik sa asawa at iba pang mga bagay na nangailangan ng pagsasagawa ng gusl o pagpapaligo. At ito'y matatalakay natin inshallah sa ating susunod na yugto episode. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون